Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong linggong ito ay tinatawag pong Word of God Sunday o Linggo ng Salita ng Diyos. At alam po natin, pinapahalaga natin palagi ang salita ng Diyos, lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia dahil ito po yung unang parte ng misa. Ang ikalawa po ay liturhiya ng Eucharistia. Pero binibigyang diin na bawat isang mananampalataya ay pahalagahan ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos, lalo na sa Biblia, ay nagbibigay patnubay sa ating buhay pananampalataya. At alam naman natin, iisa lang naman ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na palaging, sabi nga, nagsasalita sa atin, gumagabay sa ating pamumuhay katoliko. Sa ating mga pagbasa ngayon, magandang maunawaan ang mensahe ng salita ng Diyos para sa ating pag-unawa at pagninilay para mapalalim yung ating pagsasabuhay bilang Kristiyano. Sa unang pagbasa, narinig po natin na ang propeta Isaías ay pinadala ng Diyos sa bayang Israel para magbigay ng pag-asa sa kanila. Noon ay nagkaroon sila ng tinatawag na gera, at ang hari ng Huda ay kumampi sa hindi niya inaasahang totoo, makukuhanan niya ng, sabi nga, lakas, dahil kulang na kulang sila sa panlaban, pero sa bandang huli, ang parte ng teritoryo ng Huda ay kinuha nila, kinamkam nila. Kaya, kumbaga, ang mga Israelita ay naapi. Kaya, yan ang sinasabi ng propeta na kahit kayo inapi, darating ang panahon, matatanaw niyo ang liwanag. Sa ikalawang pagbasa, pinadala naman si San Pablo sa mga Korinto dahil nung panahong yon, merong tinatawag na hidwaan. Alam naman natin si San Pablo ang naging daan para sa pagbabagong loob ng maraming hentil. Pero kahit sila'y nagbagong loob, hindi maiiwasan, may mga puwersa pa rin na nagkakanya-kanya. Kaya narinig natin sa sulat ni San Pablo ay narinig ko na merong mga sinasabing ako kay Apolos, ako kay Cephas, ako kay Pablo. Sabi nga niya, hindi pwedeng hatiin si Kristo, hindi ba? Dapat nagkakaisa. Kaya si San Pablo ay pinadala rin ng Panginoon sa kanila para maging instrumento ng pagkakaisa. Sa ating ebanghelyo, maganda din ang konteksto kasi ito yung simula ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. At ang kanyang pambungad na mensahe ay magsisi dahil nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Pero pagkatapos nito, nakita niya na kailangan niya ng mga kasama, yung makakatulong sa ministeryo. Kaya ito yung sipi sa ebanghelyo na alam nating tinawag ang mga unang apostol. Iba-iba ang tawag, at alam natin yung ilan sa kanila ay mga mangingisda, nangingisda noon, at sinabi nga ng Panginoon na sila'y tinatawag upang maging mamalakaya ng tao. Alam nyo, kung titignan natin, mayroong tatlong pagkilos sa kwentong ito nung si Jesus ay, sabi nga, pumili ng mga alagad niya. Siyempre, yung una, yung tawag. Tinawag sila. Yung ikalawa, yung tugon. Sa pagtawag, tumugon naman ang mga
tinawag niya. Kumbagay, ibinaba ang lambat, no? At sumunod sa kanya. At yung ikatlo ay yung tiwala. Kasi sila ay may kanya-kanyang buhay. Minsan iisipin natin, paano nga ba nila basta nabitiwan ng kanilang ginagawa para basta nilang sumunod sa isang taong parang unang beses lang nila nakilala? Kumbaga nandun ang pagtitiwala sa Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang tignan ito sa ating buhay. Tayo din po ay may kanya-kanyang tawag. Ako bilang obispo, mga pare, diakonong naririto, seminarista na maaaring maging pari, no? At maglingkod sa ubasan ng Panginoon. May tawag din at bukasyon ng pag-aasawa, hindi po ba? No? O maging single, no? At alam naman natin, may tawag din na maglingkod sa Diyos. Pero kitang-kita natin, sa pagtawag na yan, no? Si Jesus ang nagiging gabay natin, ang kanyang salita. Ikalawa, pag tumawag ang Panginoon, anuman ang sinasabing takbo ng estado natin sa buhay, tayo ay may udyok na pagtugon. No? Ako nga po, nagtatrabaho na sa Amerika nung tinawag ng Diyos. Bumalik ako dito sa Pilipinas, nag-apply sa seminaryo, tinanggap naman, the rest is history. Naging pare at ngayon obispo ninyo. No? Pag narinig niyo yung mga kwento ni na Father Glenn, Reverend Ken, o kaya ni Brother Joe Marie na naririto, meron din silang maikikwento sa inyo. Yung mga asawa na, may kwento din kung paano kayo nagkaroon ng pag-iisang dibdib, di ba? O yung ibang naglilingkod sa ating parokya, no? Ang ating mga katikista, mga lector, commentator, choir, iba-iba din yung tawag, di ba? No? At alam natin, ang tumatawag, walang iba kundi si Jesus. Pero tumugon tayo. At tumugon tayo, no? Dahil alam natin, hindi basta kung sino-sino ang tumatawag. Ang tumatawag ay ang Diyos. Di ba alam natin, basta kung sino-sino lang, patay mali tayo, minsan di natin pinapansin. Pero pag si Jesus ang tumawag, nandun yung parang batubalani, di ba? May magnet. Ikaw ay basta sumusunod. Minsan di mo nga maintindihan eh. Misteryoso eh. Pero nadadala ka. No? At ikatlo, kahit alam mong parang yung pupuntahan mo, hindi maliwanag. Ako nga po, sabi ko, binitawan ko yung trabaho ko. Sabi ko, ano ba mahihita ako sa pagpapari? No? Yung iba sa inyo, hindi naman sigurado kung yung mapapangasawan nyo, forever yan. May forever ba? No? Di ba? O, yung mga naglilingkod dito sa parokya, hindi nyo alam kung anong mangyayari pag nag-serve kayo. No? Pero, ang pinanghahawakan nyo, yung tiwala ninyo sa Panginoon. Na yung pagdugo ninyo, ang pangkakapitan nyo, si Lord. Bakit kayo naririto at nagsimba ngayon? Tinawag kayo ng Panginoon para makasama niya, para makanig niya, para matanggap niyo siya sa banal na Eucharistia. Mula sa inyong tahanan, pumunta kayo sa tawag, tumugon kayo. Pero ang tugon, hindi lang yung pagpunta rito. Dapat ang buhay na naranasan ninyo, ang tinapay ng buhay na tatanggapin ninyo mamaya, no? Ay inyong ibabahagi sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, sa inyong kapwa. Yan ang pagtugon ng isang Kristiyano. At huli sa lahat, makita, no, na anuman ang dadaanan nating hamon sa pagtugon natin bilang disipulo ni Kristo, magtiwala lang sa Kanya. Hindi tayo pababayaan. Maraming hamon ang buhay. Alam ko, marami kayong hamon katulad namin. Anumang hamon yun, tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Ang tawag niya ay tawag ng pag-ibig.
Ang tugon natin ay tugon ng pag-ibig. Ang tiwala natin ay tiwala ng dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen.